Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang banal na aya, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sa malapit itong kahulugan o kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at magsabi lamang kayo ng mga salitang makatotohanan, salitang mga makakatarungan. Sa gayon ay aayusin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga gawain at patatawarin niya sa inyo ang inyong mga kasalanan. Sino man ang sumunod sa Allah at sa kanyang sugo ay tunay na magtatagumpay ng dakilang pagtatagumpay. Sinabi ng isa sa mga sahaba na si Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, hinggil sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iba pang mga talata na Ya ayyuhalladhina amanu, kapag narinig mo daw na tinatawag ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na kayong mga mananampalataya, far'a sam'ak, buksan mo ang iyong mga pandinig. Fa innahu khairun yu'maru bih aw syarrun yunha an, sapagkat maaaring yun ay kabutihan sa iyo na ipag-uutos o ito ay masamang bagay na ipagbabawal sa iyo. Ang pagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay dito na natitipon lahat ng kabutihan ng ating mga gawain at saka mga salita. At ito rin ang tagubilin sa mga nauna sa atin at sa mga magiging salinlahi pa natin. Katulad na lamang na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Katotohanang itinagubilin namin sa inyo at sa mga nauna pa sa inyo na binigyan at ipinagkaloob sa kanila ang mga pahayag ng Allah na katakutan ninyo ang Allah. Tunay na ang pagsasabi ng katotohanan at mga salitang makatwiran. Katulad na lamang ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulu qawlan sadida. Sinasabi ng mga ulama, ito ay dapat na sawab, makatotohanan, wal haq, was sidq. Naglalaman ng katotohanan at walang halong pagsisinungaling. Katulad ng sinabi ni Al-Hasan al-Basri hinggil sa aya na iyon. Tungkol sa pagsasabi ng katotohanan ay katulad ito ng itinutos din sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang banal din na talata sa Quran. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah at ipapabilang kayo sa mga nagsasabi ng totoo. At ano pa ba ang pinaka makatotohanang salita maliban na lamang na ang pagsasaksi natin na walang karapat dapat sambahin, maliban na lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na lamang ng binagit ni Abdullah bin Abbas sa isang tafsir na nagmula kay Ikrimah rahimahullah. Si Mu'adh bin Jabal, tinanong niya ang sugo ng Allah, sabihin mo sa akin ya Rasulullah kung ano ang gawain na makakapagpasok sa akin sa Jannah at ilalayo niya ako sa impyernong apoy. Pagkaraan nun, ay sinagot siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng napakaraming mga gawaing mabubuti na magpapasok sa kanya sa Jannah. At sa bandang hulihan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli? Nais mo bang sabihin ko sa iyo kung ano ang iipon sa mga iyon? Sinabi ni Mu'adh, Bala, oo ya Rasulullah. Kinuha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang dila at ipinayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kuf alayka hadha. Kontrolin mo at pigilan mo ang dila mong iyan. Tinanong ni Mu'adh, O sugo ng Allah, kami ba ay napapanagot sa kung ano yung sinasabi ng aming mga bibig? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ba ang mga tao ay dadalhin sila sa impyerno dahil lamang sa kanilang mga sinagsasabi ng kanilang mga dila? Kaya ang pagkakaroon ng magandang salita at takot ay may malaking relasyon. Sa isang hadith na naiulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi na man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sino man ang tunay na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa araw ng pagkabuhay muli, magsabi ng maayos, magsabi ng maganda, o siya ay manahimik. Kapag nagsimula na ang pagsasalita ng maayos at maganda at makatotohanan, ang bunga niyan ay aayusin na rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawa. Dahil kung ano ang nilalabas ng ating bibig, maaaring yun din ang ginagawa ng iyong katawan. At ang pagkakaroon kaayusan ng ating mga gawa ay nagmumula yan sa takot at saka magandang pagsasalita.
At alam natin mga kapatid sa relihiyong Islam na ang pagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala na nagdudulot ng magagandang mga salitang makatotohanan ay nagdudulot din ng pagtanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga mabubuting gawa. Katulad na lamang na sinabi ng Allah sa isang aya, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Tunay lamang na tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gawain mula sa kanino? Mula sa mga taong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sino man ang tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gawain, makikita mo sa kanyang sarili ang epekto nito, yung epekto ng kanyang mga mabubuting gawa at pagsamba. Halimbawa na lamang sa pagdadasal. Sinabi ng Allah, "Wa aqimis sala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." At itayo mo ang sala dahil tunay ang pagdarasal ay nagpipigil ng mga mahahalay at saka mga masasamang gawain. Katulad na rin lamang sa pagbibigay ng kawang gawa ng ating mga zaka na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ito ay kanyang tinanggap, ito ang magiging bunga. "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Nutusan niya ang kanyang propeta na si Muhammad na kunin mula sa mga mayayaman nila ang kanilang mga kayamanan bilang sadaka upang sila ay dalisayin at maging malinis ang kanilang mga hanap buhay. At walang pagdududa na katulad na lamang sa pag-aayuno, na kapag tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ay malaki ang epekto nito at makikita sa atin ang resulta nito, na kung saan magsisilbing pananggalang na ito ang tinutukoy natin ng iyong pag-aayuno. Pananggalang mula sa paggawa ng kasalanan, pananggalang mo at proteksyon mo mula sa pagkahulog mo sa apoy. Magsisimula ka ng magsalita at gumawa ng mga gawain na tanging ikalulugod at ikatutuwa lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. At kung merong mang kabilang sa mga malalaking ipinagpala at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkaraan ng pananampalataya sa Kanya, walang iba kung hindi na malaman natin na tinatanggap ang ating mga mabubuting gawa. Dahil tanging na ang tinatanggap lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sa mga taong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Fudhala bin Ubaid, kanyang sinabi, kung sakaling nalalaman ko lang na tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kahit katiting lang na gawain ko, mas mabuti na yun kaysa sa anuman ang ibinigay sa akin dito sa dunya. Mga kapatid, ang pagsasabi ng katotohanan at pagsasabi ng mga magagandang salita ay nagdudulot at nakikita sa ating mga gawa. Kaya ingatan natin na makapagsinungaling tayo. Hindi lamang ang dila ang nagsisinungaling. Sa panahon natin ngayon na panahon ng social media, madali nang magpakalat ng kasinungalingan. Nakaupo ka lamang sa bahay mo, maaaring ipinakalat mong kasinungalingan na sinasadya mo man o hindi. At itinuro sa atin ng Islam na para hindi ka makapagsinungaling ng hindi mo sinasadya, na tiyakin mo ito. Fatabayyanu. Maging tiyak kayo bago kayo magsalita. At hanggang dito na lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.